Okay Loud and po, clear. maraming salamat at magandang tanghali po sa ating lahat. So today, ang focus natin ay ang mga bata at mahalagang role po ng media no sa pagprotekta sa kanila. So gagamitin ko sa discussion na to yung violence no as a context sa pag-uusapan po natin ngayon. No, dahil alam po natin na marami pong nangyayari na violence at ito yung pinakamalaking at pinakaseryosong issue ngayon na kinakaharap ng ating mga kabataan no. So araw-araw alam na natin to na may mga kwento about child violence. Pero ang media doesn't just report these stories, no? They can also shape how the public understand the issue and how it influences public conversation at nakakatulong po ang media sa paghubog ng national policies at action para mas maprotektahan po natin yung mga bata. So kaya sa tanghaling ito, I would like to talk about um, the responsibility of the media and how child-sensitive reporting is critical sa paglikha ng, I would say, safe spaces for our children. Next slide po, no? So, bakit mahalaga ang media sa usapang ito, no? So, alam po natin, no, alam po natin to, no, as media practitioners na kapag ang bata ay nakakaranas ng violence, ang pangyayaring ito ay kadalasan nagiging balita, no? So, pero hindi lang basta nagre-report ang media. So the way we tell these stories shapes how the public understand the issue, no? Kapag mas naiintindihan ng public ang problema, mas lumalakas ang panawagan para sa action mula sa mga pamilya, communities, and even the national or local governments, no? So in other words, responsible reporting doesn't just inform the people, it can also help protect our children. So next slide. Let's look at just 1 week of news, no? So in the last, I would say, I mean this July, no? So sa loob lang ng isang linggo, no? Makita natin na sunod-sunod na balita may kinalaman sa mga bata, no? May issues on knife attacks, school violence, and a lot of traumatic incidents, no? Hindi ko pinapakita ang mga ito para I mean, takutin tayo o para sabihin na mas marahas na ang kabataan ngayon, no? Ang my point is simple. Kapag may nangyayari sa mga bata, nagiging balita ito, no? At bilang media practitioners, no? I assume most of our listeners are media practitioners. Kayo ang unang tumutulong sa public na maintindihan ang nangyari, no? Pero higit sa pagbabalita, may pagkakataon din tayong magbigay ng tamang konteksto, no? Bakit ito nangyari? Ano ba yung risk factors of that incident? At ano yung pwede natin gawin para maiwasan ulit ito? So in other words, uh, that incident or that story is actually an opportunity to protect our children. So next slide. This is just a similar slide, no? So next slide po. So minsan dahil sa dami ng balita, iniisip natin ang violence against children ay mga isolated cases lang, no? Uh, pero iba yung sinasabi ng research, no? We've been doing lots of research on child violence, I would say, in the last few years. At you will see the large scale of the problem, no? So let's start at the global level, no? Globally, around 1 in every 2 children experiences some form of violence, no? Sa Pilipinas naman, medyo mas mataas, no? Humigit kumulang 8 or 8 sa bawat 10 batang Pilipino ay nakaranas ng iba't ibang anyo ng violence, no? Both direct and indirect. So medyo mataas po to, no? Ang ibig sabihin nito, ang mga kasong napapanood natin sa TV or nakikita natin sa social media ay maliit na bahagi lamang ng mas malaking problema, no? Kaya bilang media practitioners, mahalagang hindi lang natin i-report ang isang insidente. We also have an opportunity to provide context, no? Explain the evidence and
help the public na maintindihan na ang violence against children ay hindi lang isang crime story, no? Isa itong public health, no? Uh, uh, and social and development issue, no? Next slide. So bago natin tignan ang findings, gusto kong munang ipakilala, no, or i-share kung saan nanggagaling ang evidence na ibinabahagi natin, no. So ang PIDS, no, with our partnership with UNFPA at iba-ibang research organizations and academics, no, ay nagsimula ng gamitin ang datos mula sa longitudinal cohort study of the Filipino children, or tinatawag natin na LCSF, no. Ito ang isang pinakamalaking pag-aaral tungkol sa mga batang Pilipino. So in that data set, more than 5,000 children ang sinimulang sundan noong 2016, noong sila ay 10 years old pa lamang. So hanggang ngayon, sinusundan pa rin yung 5,000 na children na yon, no? Next slide. So ang kagandahan ng pag-aaral ay hindi lang natin nakikita kung ano ang nangyayari sa isang punto ng panahon, no, like that point in time. Nakita natin na kung paano naapektuhan ng violence or karahasan sa mga bata, like I don't know, many forms of violence like bullying, parental violence, etc. Ang kanilang pag-aaral at kalusugan, mental health at kinabukasan, no. So yung ginagawa namin sa PIDS is we are looking at how these early exposure to violence will affect their future, no, their mental health, um their income, etc., no, in the future. Kaya ang mga findings na to, ibinebahagi ko ngayon, ay hindi lang mga kwento ay isolated cases. They are actually based on years of follow-up, no, of how our Filipino children are coping, no, with this violence, no. Next slide. Ang maganda po, no, doon sa datos na tinitignan namin ngayon or pinag-aaralan ng PIDS at ng mga iba-ibang research organizations and academia, ay hindi lang tungkol sa violence against children, no. Tinitignan namin yung buong buhay ng isang bata. Halimbawa, sinusukat namin ang kalagayan ng pamilya, pagkain, no, nutrition, health, education, gender, and exposure to violence, no. So bakit mahalaga ito, no? Kasi ang violence against children doesn't happen in isolation, no. Nakikita namin na kaugnay ito ang food insecurity, school experiences, mental health, etc., no. So sinasabi nga na social determinants, malaki yung epekto ng social determinants, no, hindi lang siya in isolation, no. Next slide. Isa sa mga tanong na sinasagot namin sa PIDS gamit ang datos na ito ay saan ba nangyayari ang violence against children, no? Kapag tignan natin ng isang bata kung saan dapat siya ay ligtas, dalawa lang naman ito eh. Una is sa bahay at sa mga paaralan or schools, no. So ito ang kanilang mga safe spaces, no. Sa bahay, pinag-aaralan namin ang epekto ng parental violence. Kung malaki yung exposure ng mga bata sa parental violence, at nakikita namin na naapektuhan nito ang pag-aaral at educational outcomes ng mga bata, no. So lahat ng mga findings po namin ay ini-inform na or binibigay namin, for example, sa EDCOM, Education Commission, no. Sa paaralan naman, tinitignan namin ang epekto ng bullying, or exclusion ng mga minorities, no, like mga SOGI, and nakikita namin na malaking epekto, no, ng mga ito sa sense of safety, or sense of belongingness, and overall well-being of our children. So ang violence against children is not just one confined to one place, no. It can happen in these two spaces, no. Na dapat mga spaces na to safe sila, like they are nurtured, they are protected, and they are helped to grow, no. Next slide. Isa sa mga pinakamahalagang natutunan namin
sa mga pag-aaral sa PIDS ay simple lang, no? Ang childhood doesn't end in childhood, no? Ang mga karahasan ng isang bata ngayon sa bahay or sa school at sa community may malaking epekto hindi lang sa kasalukuyan or yung current status nila, no, kundi pati sa kanilang mga kinabukasan, no. Kung ang isang bata ay lumaki sa isang ligtas at supportive na environment, mas malaki yung possibility na maging ah, or makatapos sila sa eskwela at magkaroon ng magandang opportunities sa buhay. Pero kung ang kanyang childhood ay punong-puno ng violence, fear, or exclusion, maaring makaapekto sa kanilang mental health, learning confidence, and even their future, nor like income, etc. So sa economics, tinatawag po natin itong human capital formation, no? Ang investment ng experiences sa early years ay humuhubog ah, magiging kakayanan nila or productivity habang sila ay lumalaki. Kaya ang violence against children is not just child protection issue, it's actually an economic and investment issue. Next slide. So ano ba yung nakikita natin na mga yung ano ba yung resulta ng mga aming pag-aaral, no? So next slide. Okay. So noong noong yung datos galing 2022, nakita namin na around 1 in 3 Filipino adolescents um, were exposed to violence, no? So that's around 30+%, 35% exposed to violence sa bahay, no? Both directly and indirectly. At pagdating sa bullying, almost 1 in 5 ay may experience, no? So these are not isolated cases, as I've mentioned a while ago. So maraming bata ang exposed to violence in different places, whether they should feel safe, no, sa bahay at sa school. But the more important question is, anong ang epekto ng mga exposure sa violence habang lumalaki ang mga bata? Next slide. And this is where the longitudinal data becomes very important, no, dahil sinundan natin ang yung parehong mga bata over time. Nakita natin na ang violence experienced earlier in life, kung may violence or naka-experience ng violence ang bata, ay associated ito kung ano yung nangyari sa pagtanda niya, no. Halimbawa, children who experience parental violence, no, yung sinasaktan ng kanilang magulang, were less likely to remain enrolled in school, at mas malaki yung association sa mga babae, no. So ang violence sa bahay hindi lang problema sa loob ng bahay. It can follow the child to school, and it affects their educational outcomes and future opportunities. Kaya kapag pinag-uusapan natin ang child protection, we are also talking about education, human capital, and the future of children. No, next slide. Isa sa mga pinakamahalagang pinag-aralan din namin, no, ay hindi pantay-pantay na risk violence sa lahat ng bata. So may mga ilang grupo ng kabataan na mas vulnerable, no. So halimbawa, nakikita namin na sexual minority adolescents were more likely to experience violence at home at bullying sa paaralan, no, kumpara sa kanilang heterosexual peers. So ganito rin yung nakita namin sa ilang adolescent na may gender non-conforming expression, no. So hindi ang kanilang identity ang problema. Ang problem ay ang discrimination, stigma, and violence na nararanasan nila. At ito ang mahalagang mensahe para sa media, no? Kapag nagre-report tayo tungkol sa mga batang ito, dapat natin siguraduhin na ang reporting ay hindi nakakadagdag sa stigma, kundi nakakatulong sa pag-unawa at protection sa kanila. So every child deserves to feel safe. Ika nga, no? So next slide, at I think ito na yung last slide ko, no? So So, ano ang ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng evidence na to na sinamarize ko, no? Para sa akin, ang pinakamahalagang tanong ay hindi lang kung ano ang sinasabi ng research, no? Ang tanong ay ano ang gagawin natin? At nagsisimula at pwedeng magsimula iyon sa media, no? Kapag nagre-report tayo tungkol sa violence against children, hindi lang tayo nagkukwento ng isang incident. Mas may
responsibilidad tayo na protektahan ang bata. Ibig sabihin, protektahan ang kanilang identity at dignity, iwasan natin ang language na nakakadagdag ng stigma at discrimination, at kung maari, huwag natin sabihin kung ano ang nangyari, sabihin na din natin kung saan maaring humingi ng tulong at ano ang mga solusyon, no? Second is, para sa mga advocates and researchers, gamitin natin ang data para mas maintindihan kung sino ang batang pinaka-vulnerable. Hindi lahat ng bata pare-parehas ang risk, based on our evidence, no? Kaya hindi dapat one size fits all ang ating intervention, no? And lastly, para sa policymakers, malinaw ang mensahe ng evidence na mas epektibo ang prevention kaysa reaction, no? Kailangan natin palakasin ang parenting support, gawin mas ligtas ang mga paaralan at tiyakin gumana ang ating mga child protection system, no? Kung gusto ko ang and the thing that I want, or the way I want to end this presentation, ito lang ang sana yung tandaan natin, no? So every story about a child is an opportunity to inform but also to protect, no? So yun. I think yun na po yung end ng presentation ko at marami pong salamat.